first time in history, may BNS ID na sila, no? Yung Oo, identification card. pasalamat tayo sa pamunuan ni Miss Jovi Raval ng Nutrition Information and Education Division sapagkat talaga namang puinersa na magkaroon at makarating yung mga BNS identification cards at tuwan-tuwa naman talaga ang mga BNSs na meron na sila ng identity ngayon associated pa with the National Nutrition Council. Di ba, Miss Terry? Yes, no? Oo. Talagang first time kasi ito nangyari sa simula nung nagawa ang National Nutrition Council at Oo. na-conceptualize yung BNS program, kanya-kanya lang silang ID, no, sa lokal. Oo. Ngayon, meron na tayong ID from the national level, and this really is something na they are proud of, na masaya, na pila-pila sila, nagtingin talaga sa ID nila at At saka mukhang ATM card. Yes, so siya. Meron pang hindi nila alam kung ano yung tawag doon sa likod. Meron ng mga iba-ibang nag-iiba yung yung letra, yung hologram. Yes. Oo, tuwan-tuwa kasi iba diyan walang ganyan di ba? Ibang ID. No? Oo. Anyway, marami kang sabi mo maraming sumuporta, outpouring of support maliban sa BNS mismo, dun sa mga local government. At isa pa siguro bigyan din kita ng pagkakataon na magpasalamat dun sa media friends mo dyan sa Region 11. Pati na rin dun sa local government ng Davao kasi ang lamig-lamig ng Almendras Gym. Yes, ma'am, no? Talagang maganda yung actually maraming media din nagbisita para ma-witness yung ating activity, yung local media natin sa newspaper. Oo. Meron ding radio and also from TV. Oo. No? And of course, syempre, no? GMA7 yata yung i-plug na natin. Pwede ba, ma'am? Oo, sige. Actually, dumating talaga si GMA7, no? They were around the whole day halos. ABS-CBN also dropped by to cover the affair. No? And of course, nandiyan yung Bombo Radio, yung mga news, yung mga Sunstar na local news natin, no? Talagang kinover nila PIA. Talaga naman talagang gusto sana mag-press conference, no? Kaso talagang na tayo sa oras, pero ang PIA nagsuporta din masyado sa atin, including the Davao Press Club. Oo, siguro i-check natin ang mga online editions nila kasi yung Sunstar Davao na nakalagay nakita ko na pero PIA hindi pa natin baka maganda ring tignan natin kung ano yung sinabi nila doon sa sa event ninyong very successful. Para naman sa malamig. Yung sa atin namang malamig, malamig na aircon yun. Sa Almendras Gym, no? Si Mayor Sara Duterte, Mayor ng Davao City, supported the activity by sponsoring, no? The use of Almendras Gym. Sila ang sumagot kasi medyo may kamahalan talaga, no? Yung aircon, pagbayad ng aircon sa gym. Pero sabi nila sa Davao City ni Mayor, ilibre na yan, no? Para sa Congress, kasi Davao City is the host this year of the Regional Congress. Talagang very comfortable yung mga BNSs kasi kung siguro hindi masyadong wala tayong nakuhang support sa hindi mo na convince with your charm at saka good relations with the city government ay naku baka tagaktak ang pawis ng mga BNS natin Oo nga, baka nga. Oo, okay. So, may mga plano ba mga BNS dyan sa Region 11 para lalo pang matulungan yung mga kababayan natin dyan sa Davao Region? Yes, ma'am. No? We're actually going to come up with a planning session with the officers of the Federation of the region para ma-spread, mapag-usapan pa yung plans for the next Congress next year. Okay. At talagang nagsabi din yesterday, no, nakita kami ni Mayor Ray Uy of Tagum City na talagang sabi niya, yes, Tagum City will really be the host of BNS Congress next year. Wow. Doon na sa bagong City Hall nila, ang laki-laki. Yes. Yes. Okay. O sige, maraming salamat Miss Terry
at dyan sa napakaganda niyong balita, napaka-successful na first ever regional BNS Congress at ang nagpasimuno dyan ay yung BNS 11, ang Federation ng mga Barangay Nutrition Scholars sa buong Davao Region. Baka may gusto ka pang iparating sa ating mga tagapakinig bilang parting words, Miss Terry? Syempre naman, ma'am, no, gusto ko lang talagang sa public na always think nutrition. Huwag pong magsawang magsuporta sa nutrition program kasi ito ay nakabubuti talaga at makakatulong sa lahat ng tao dito sa buong Pilipinas. Okay, well said. So maraming salamat ulit. Napakinggan po natin ang ating pong Regional Nutrition Program Coordinator, si Ms. Maria Teresa Ungson, para po sa Davao Region or Region 11. Muli, maraming salamat sa iyong oras at kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon, Ms. Terry. Okay, welcome, ma'am. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sariwa at hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pepino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Para po sa hapong ito makakausap natin ang Municipal Nutrition Action Officer mula sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, para makikumusta at i-congratulate na rin ang buong Kabasalan sa kanilang pagkapanalo. Alam niyo po ay napanalunan nila yung second year Crown Maintenance Award. Yung Crown po ay Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition at pangalawang taon na po na nasa kanila yung crown. Ibig sabihin ang kanila pong score sa evaluation ng nutrition program nila ay more than 95 points. At yan ay nakuha nila noong October 25 nitong nagdaang National Nutrition Awarding Ceremony. So nasa kabilang linya na po ang ating Municipal Nutrition Action Officer ng Kabasalan, si Miss Melodia. Maganda po, melodious kumbaga sa English. Melodia Maghanoy or Melody for short. At nandyan na po siya. Hello! Hello po, Ma'am Opo. Bernie. Magandang hapon po. Magandang hapon. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Melody. Batiin mo naman ang ating tagapakinig sa Bisaya kasi more than Kabasalan ang makakapakinig sa iyo mula Ilocos hanggang Isabela City, Basilan. Okay po. Mayong hapon sa tanan nga naminaw sa One Nutrition, One Nation. Mayong hapon po sa mga taga-Kabasalan nga naminaw karon sa One Nutrition, One Nation. Okay. Magandang hapon daw po sa mga hindi naman Bisaya dyan. Okay. So, ano po ba yung mga katangian at mga proyekto ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Miss Melody? Kaya kayo nagkamit ng Crown, Second Year Maintenance Crown Award? Ang lungsod po ng Kabasalan, Ma'am Bernie, ay mayaman po sa natural resources. May malawak na lupaing pang-agrikultura po. Dagdag pa dito ang mga palaisdaan at karating dagat na mayaman sa pagkaing dagat. Okay. Kaya parang nagugutom kami, Melody, Kaya marami po ang hanap buhay dito sa Kabasalan, Ma'am Bernie, gaya ng rubber farming, abaca farming at handicraft, palaba culture, lapu-lapu culture, at pagsasaka ng bigas at niyog. Okay. So, ibig sabihin mo, maraming kakaabalahan, maraming trabaho ang mga tao, pero marami ba ring tamad o walang tamad? Walang tamad dito sa Kabasalan. Walang Kasi tamad. po, 80% po ng mga mamamayan dito sa lungsod ng Kabasalan ay mga
farming po ang kanilang mga hanap buhay. Okay. At saka hindi lang ordinaryong farming, ano? Hindi lang bigas, mais. Sabi mo nga, meron pang rubber. Rubber pa. At saka yung abaca plantation, meron din. Pati abaca. So, ibig sabihin, yung rubber ba ay pagbenta nila, yung latex lang? O meron kayo ng Yung processing, latex latex lang. lang? Yung latex lang. So, sinong bumibili sa inyo ng rubber? Ay, sa mga sa Zamboanga City, yung sa Manila, in-export po din yun. In-export. At magkano na ba? Para naman sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, baka gusto nilang magtayo rin ng rubber o magtanim din ng rubber. Magkano ngayon ang 1 kilong latex? 42 na po, ma'am, per kilo. 42 per kilo, pero mataas na yon, ano? Yes, ma'am. Kasi may panahon na less than 10 pesos ang alam kong bilihan. Minsan. So maganda pala. Pag tag-araw. Pag tag-araw, mababa. Opo, ma'am. Okay. So ilang taon ba ilang taon ba bago pagkatapos itanim ang rubber bago mag-harvest? Usually, ma'am, mga 4 to 5 years po. 4 to 5 years lang pagkatapos makaano ka na ng 42 Opo. pesos per kilo. Tapos 'di ba kinukuha pa sa inyo 'yan sa farm? Opo, ma'am. Yung bibili ang pupunta sa inyo, no? Ang bibili po, ma'am. Oo. So, okay. So, i-connect natin yan sa Nutrition Award ninyo. So, maganda, maraming pagkain, busy ang mga tao, may mga pinagkakakitaan. Ano ngayon ang connection dun sa inyong pagiging Crown Maintenance Awardee? Ano ang nutrition situation sa Kabasalan ngayon? Ang nutrition situation po, very cooperative po at very supportive po ang local government unit namin dito, lalong-lalo na sa pagsagot sa problema ng malnutrition. Oo. Ito po ay pinangungunahan ng aming butihing mayor, Honorable George C. Cainglet, at committed po ang mga membro ng Municipal Nutrition Council at ibang non-government organization sa pag-implement ng nutrition program. Magkano na ang ilan na ang malnourished ninyo? Ang Bumababa ba? Sa record po namin noong 2010, ang prevalence rate po ng preschoolers ay 4.12%. Sa ngayon po, ma'am, bumaba din ito ang prevalence rate po namin ngayon ay 3.37%. 3.37% na lang. Okay. Ano bang mga ginawa niyong programa para napababa ito? Para naman maiparating mo sa ibang mga bayan na nag-aambisyon na maging Crown Awardee rin para manggaya naman sila sa mga estratehiya na successful na ginawa ng Kabasalan. Anong mga program itong ginawa ninyo? Marami po kaming in-implement na program. Una po dito, para ma-intensify po yung homeschool and community food production, gumagawa po ang Barangay Nutrition Council ng communal gardens at sa mga eskwelahan po, sa mga paaralan, meron din po mga school gardens at sa ibang barangay, community gardens. Okay. Tapos, din po ng Municipal Nutrition Council ang pagpapatupad ng programa sa promotion on good nutrition, kaya we conducted RYCF and Pabasa sa Nutrition in all barangay. Okay. Tapos, organize din po namin yung breastfeeding support group. At saka, nagko-conduct din po kami ng buntis class every month. Buntis last class, month po, okay. nagpagawa din kami ng women's shop info caravan na meron ding live band. So, ang mga topics na diniscuss namin dito ay tungkol sa promotion of breastfeeding and facility-based delivery. Meron kamo, Miss Melody, meron kamo ng live band. Yes, ma'am. Para maraming pumunta. Baka naman yung mga buntis nag-uumpugan. Hindi naman po, ma'am. Nagikinig daw po sila. Syempre, kapartner din ang mga kalalakihan. Involved ba sila? Meron din yung mga partner nila, yung mga tatay, pumunta din. Kasama rin, oo. Paano naman sa mga pagkakakitaan? Ano naman ang mga programa para sa livelihood? Nagsasagawa po ng iba't ibang income-generating projects, ng mga proyektong pagkakakitaan tulad ng Talaba culture, Lapu-Lapu culture, abaca handicraft making, furniture making. Meron din kaming alamang and carrot juice processing at saka yung calamansi processing namin. May kalamansi pa.
Oo, narinig ko, nalaman ko yung Kabasalan daw, isa sa mga pinakamalaking producers ng kalamansi sa lalawigan ng Sibugay. Tama ba yon? Opo, ma'am. Very good. At saka prino-process ninyo, ano? Opo, ma'am. Oo. Malaki naman ang ano nyo. Saan nyo na minamarket ang kalamansi nectar ninyo o kaya kalamansi? Nag-market sila sa, ma'am, sa Zamboanga City. Nakakarating na sa city. Opo, ma'am. Makikita mo na yan sa mall. Sa mall. Ay, di tumaas na ang kita ng mga kababaihan. Meron na po din, ma'am. Okay. Kumusta naman ang peace and order? Miss Melody, okay na ba? Okay na lang. Okay na rin po, ma'am. Kasi, last month lang yun nangyari. Pero ngayon, peaceful na rin po ang Kabasalan. Okay. Mabuti naman kasi mahirap magtrabaho sa serbisyong publiko pagka meron pa ng mga ibang ibang problema, ano. Opo. Okay, so Sa mga barangay. oo, tama. So anyway, maraming salamat Miss Melody sa pagpapaunlak sa aming tawag at nakausap pa namin kayo sana sa mga susunod na pagkakataon. Any parting words para sa iba nating mga tagapakinig? Para maging matagumpay po tayo sa mga proyektong pang-nutrition po, unang-una, kailangan natin po ipaintindi ng maayos sa ating local executive kung gaano kahalaga ang programa sa nutrition upang hindi tayo mahirapan na kunin ang kanyang suporta. And then, palagyan po natin mag-conduct ng capability building sa mga taong involved sa programa sa nutrition. Bigyan po natin ng refresher course yung mga Barangay Nutrition Council natin at saka yung mga Barangay Nutrition Scholars natin. Okay. Okay. Salamat po, Ma'am. Okay. At saka I would like to take this opportunity to thank Ma'am Lempa Ekan at saka si Ma'am Pamela po sa Regional Nutrition Council sa pagtutulong sa amin dito sa Kabasalan. Oo, siguro makakarating sa kanila. Thank you very much din at saka kay Mayor Kainglet and the rest of the Kabasalan Nutrition Committee, pati na rin sa lahat ng iyong mga barangay chair at saka mga barangay nutrition committee, lahat ng mga BNS sa inyo, ha? Maraming salamat. Ang ating po nakausap ay ang ating nakausap po ay si Miss Melodia or Melody Maghanoy. Siya po ang ating Municipal Nutrition Action Officer sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Bago po tayo magpaalam, pasasalamatan muna natin lahat ang ating nakasama ngayong hapon na ito. Maraming salamat po kay Dr. Maria Corazon Dumlao. Siya po ang ating Officer in Charge ng Health and Nutrition Center ng Department of Education. Salamat din sa ating Station Manager na si Dr. Ruby Echanova, ang Station Manager ng Radyo Katilingban 98.9 MHz FM mula sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Salamat din po kay Regional Nutrition Program Coordinator Ms. Maria Teresa Ungson mula sa ating Regional Office sa Region 11 o ang Davao Region. At salamat din sa ating huling nakapanayam na si Municipal Nutrition Action Officer Melodia Maghanoy o si Miss Melody, ang Municipal Nutrition Action Officer ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, ang bayan na nagkamit ng second year Crown Maintenance Award sa ating nagdaang National Nutrition Awarding Ceremony. Huwag ninyong kakalimutan na bumisita sa ating website sa www.philcommunityradio, isang salita lang po yun, philcommunityradio.com, para mapakinggan ninyo ang ating previous episodes at pati na rin ang episode na ito. Lagi nyo ding tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lamang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules.
Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition, Health Assistant Secretary Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.